mag-subscribe at pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Bago tayo magsimula ng ating pagninilay, nais kong mag-imagine kayo. Marunong ba kayo mag-imagine? Ha? Magaling ba kayo mag-imagine? Ha? Yung mga chismosa, magaling mag-imagine dyan di ba? Yung nag-i-imagine ng kwentong hindi naman totoo. No? Ito, sige, gamitin natin yan sa pagninilay natin. Imagine ninyo, meron kayong bank account. Na-imagine nyo na ba? Ang bilis nyo mag-imagine Talaga, pagdating sa pera, di ba? Imagine niyo, meron kayong bank account. No? Kahit wala naman, sige, imagine natin, no? Kunwari, no? Meron tayong bank account. At sa bank account na iyon, may nakadepositong 86,400. 86,400. Imagine niyo, araw-araw may pumapasok na pera na 86,400. Hanggang doon pa lang yung pag-i-imagine, ha? Huwag niyo muna imaginein kung anong gagawin, no? Pero, tuwing matatapos ang araw, mawawala ito. Walang matitira kahit piso. 86,400. Tuwing gabi, mawawala ang 86,400. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo sa 86,400? Na-imagine nyo na ba kung anong gagawin nyo? Ubus na ba? Ang bilis pa ubus, Talaga, pagka nag-imagine tayo, ubus na. Na-imagine nyo na? Lahat tayo, merong 86,400 araw-araw. Pero, lahat ito ay nakadeposito sa ating bank account. At ang bank account na yon ay tinatawag nating oras. Sa Ingles, time. Araw-araw, meron kang 86,400 na segundo. At tuwing gabi, araw-araw, mawawala, mauubos ang 86,400 na segundo. Kaya anumang hindi mo nagamit, ito ay mawawala. Mawawala. Simulan mo, mamayang hating gabi, magbilang ka. 1 to 86,400. Tignan mo, matatapos ka, hating gabi din. Subukan mo lang. Pero alam nyo, hindi tulad ng totoong bangko at pera, ang oras ay hindi nahihiram. Hello? Tama ba yon? Kaya kung ikaw ay naubusan ng oras, hindi ka pwedeng mangutang. Hindi mo pwedeng sabihin, pahingi pa ng konting oras, Panginoon. Hindi pwede. Hindi nauutang ang pera, ang oras, pero nauubos. Hindi tulad ng pera. Hindi ka din pwedeng magdagdag. Hindi ka pwedeng magdeposito ng oras. Dahil ang oras, hindi tulad ng pera na pwede mong kitain. Pwede mong dagdagan. Meron ka lang
araw-araw. Ang oras nasasayang kapag hindi nagagamit ng maayos. Kaya dapat mong gamitin ang oras ng mabuti at maayos. Parang pera. Di ba gano'n naman ang pera? Pagka ikaw ay nagkapera, iniisip mo kung saan mo gagastusin. Iniisip niyo pa ba? Hello? Ba't di kayo makaimik? Father, wala naman kaming pera eh. Kaya wala na lang iisipin. Ayun pala. No? Huh? Did you see the logic? Did you see the comparison? Nakita nyo ba yon? Hello? Parang ang hirap pala gamitin ang pera. Next time, di ko nagagamitin analogy ang pera, no? Ang hirap gamitin analogy pera kasi tulala ang mga taga-kamba. Huh? Pero parang ganito, ang nais ipakita sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. No? Kung gagamitin ang oras at panahon ng wasto, mapupunta ang buhay sa maayos. Sa ating ebanghelyo, sinasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging handa. Sabihin nyo nga po, handa. Hindi ito yung kainan ha. Hindi kainan. No? Alam ko, diyan kayo magaling. No? Hindi handa bilang kainan. No? Pero sa English, be ready. Be prepared. Dahil ang babala ni Jesus, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Parang magnanakaw. Sabi nga ng Ebanghelyo, kung alam lang ng may-ari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, ano mangyayari? E di siya'y magbabantay. Tama? Pero ang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan sasalakay. Baka nga katabi mo pa ang magnanakaw. Diba? Kanya na magnanakaw. Kaya dapat lagi tayong handa. Kaya nga, inihalin tulad ni Jesus ang ating paghahandang gagawin gaya ng taong naghihintay sa pag-uwi ng kanyang Panginoon mula sa kasalan. Naka-attend na ba kayo ng kasalan? Hindi ba? Gabi na natatapos, kadalasan ng kasalan. Ang tagal kasi magpakain eh, no? Hindi ko alam kung bakit ba pagkatapos ng seremonya sa simbahan, pagkatapos ng misa, ang tagal pa dumating ng kinasal. No? Napansin niyo ba yon? Kung gutom na tayo, no? Alas 10 na ayaw pang ihanda yung pagkain, no? Ang dami pang programa, no? Ang dami pang paek-ek, no? Pero parang ganyan. Hindi alam kung kailan darating ang kinasal. Parang ganun. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. Maghanda. Tuwing binubuksan natin ang ating mga mata sa umaga, nagsisimula ang oras ng paghahanda. Nagsisimula ang 86,400 na segundo. Ang tanong, ano ang gagawin mo sa 86,400 na segundo? Sa pagbangon pa lang natin, anong ating gagawin? Paghahanda sa araw ng katapusan o araw ng pagdating, itong pinapakita sa atin. Kaya nga dapat, bawat oras ng ating buhay o araw, ginugugol sa mabuti. Ginugugol sa mabuti. Dahil anumang magawa nating mabuti, gaya ng segundo, hindi na maibabalik. Hindi na maibabalik. At ang hindi maghanda o walang ginawa, sa huli, may iwang kawawa.
ganito ang nagawa ng mag-asawang Abraham at Sarah sa kanilang paghahanda sa buhay. Ang ganda ng kwento sa ating ikalawang pagbasa. No? Lahat ng nagawa ng mag-asawa, bawat oras ng kanilang buhay ay may pananalig sa Diyos. Imagine mo yun? Bawat kibot, bawat pagkilos, bawat pag-iisip, lagi mayroong pananalig sa Diyos. Yung mag-asawang yon, kahit hindi nila naiintindihan ang utos ng Diyos, pumunta sila sa lupang pangako. Bakit? Iniisip nila ang kagustuhan ng Diyos. Nasa isip nila ang Diyos. Kahit hindi nila naiintindihan at kahit masakit na ialay o patayin ang kanilang anak na si Isaac, ginawa ni Abraham dahil sa pananalig sa Diyos. Si Sarah, bagamat matanda na, dahil sa kanyang pananalig, ay niloob ng Diyos na siya ay magkaanak. Tingnan mo, ang isang taong kumikilos, nag-iisip, gumagawa, kasama ang Diyos, may biyaya, may kinahihinatnan, may kinapupuntahan. Si Abraham at Sarah, bagamat mahirap at masakit ang kanilang pinagdaanan sa kanilang buhay, hindi ito naging dahilan para isawalang bahala ang kanilang araw. Bagkus lalo pa lalo pa nilang pinagbuti ang kanilang ginagawa. Lalo pa silang nanalig, lalo pa silang kumapit sa Diyos. Yung iba na naghirap o nasusubok o nasasaktan, madalas parang ayaw ng mabuhay. Diba? May mga kilala akong ganyan, magme-message, tatawag, Father, ayoko ng mabuhay. Suko na ako. At ganun, ang dali nating mapanghinaan ngayon. Konting hirap lang, konting sakit lang, gusto ng sumuko. Iniwalayan lang. Sabihin ko, bakit? Nasa kanya bang yung buhay? Ang hirap maunawaan. Pero kung nawawala kasi ang Diyos, talagang ganon. Susuko. Talagang aayaw ka. Pero ang mag-asawang Sarah at Abraham, ginamit nila ang pananalig sa Diyos sa araw-araw. Kaya, nang dumating ang hindi nila inaasahan, inakap na nila ito ng walang pag-aalinlangan. Inakap ng walang pag-aalinlangan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na maghanda. Maghanda. Pero ang tanong, saan ka naghahanda? Hello? Ikaw ba'y isang estudyante? Naghahanda ka ba na makatapos mag-aral? Ikaw ba ay mayroong boyfriend o girlfriend, nasa isang relasyon? Naghahanda ka ba sa pag-aasawa? Hello? Father, wala nga kaya pala. No? Pero kahit ang wala ay isang paghahanda. Hindi ba? Kasi hindi mo alam kung pwedeng dumating o kailan darating. Hindi ba? No? Marami ngayon, no? Nag-asawa na lang ng hindi handa. Nangyayari, bakit? Kasi wala naman talagang ginagawang paghahanda. No? Pero nagtataka nga ako paano nabuo ang bata? Hello? Father, hindi ko alam Tulala ako Iyan ang problema kapag ang tao hindi naghahanda. Sige, bago tayo matapos, magkukwento na lang ako. No, ito feeling ko, relate kayo dahil tungkol na naman ito sa loto naman, pera. No? Minsan, mayroong pamilya
na mahilig tumaya sa loto. Meron ba dito? Ayun, no? Itong pamilya to, ang hilig tumaya. Pagdating sa sugal, ang galing. No? Itong pamilya na to, tumataya sa loto. Magmula sa lolo hanggang sa anak, tumataya sa loto. No? Kaya, isang araw, tumaya ang pamilya sa loto sapagkat ang jackpot ay 100 million. 100 million pesos. At kakataya ng mag-anak sa loto, tila dininig ng Diyos ang kanilang laging inaasam-asam. Tumama ang isa sa kanilang mga tiket. Tiroy mo, no? Sa dami ba naman tumaya, no? Talaga, isa doon, tumama. At ang tiket na yon ay tiket ng kanilang lolo. Pero yung lolo nila ay 95 years old na. Ang problema, hindi nila alam paano sabihin sa lolo. Yun ang problema. Tinan mo, tataya-taya. Pag nanalo, hindi alam. No? Ganyan eh. No? Hindi nila alam paano sasabihin. No? Baka ano mangyari. Di ba? Baka atakihin. Di ba? So paano nila sasabihin na nanalo yung lolo sa loto? Ginawa ng mag-asawa, no? Yung nanay at tatay, tumawag ng pare, no? Ganyan naman eh, no? Pag hindi nyo na kaya ng mga problema nyo sa buhay, tumatawag ng pare, no? Pinapasa sa pare, no? Pumunta sa pare, sabi, Father, tulungan nyo kami. Bakit? Anong problema ninyo? Tumama kami sa loto eh. Oh, tumama na kayo? May problema pa kayo? Oh, tinan mo nga naman ang tao, di ba? No? Sabi ng mag-asawa, hindi namin alam kung paano sasabihin sa aming lolo na siya yung nanalo. Ako, sabi ng pare, malaking problema nga iyan. Father, kaya nga kami lumapit sa iyo, pwede ba kayo magsabi? Tingnan mo na naman talaga, oh. Tinuro pa yung pare. No? Pinaproblema pa yung pare. No? Siyempre, ganyan naman ang pare. No? Lagi kami taga-solve ng problema. Nang hindi namin problema. Taga-solve ng mga bagay na hindi naman namin ginawa. Kaya pumunta ang pare sa bahay. Sumama sa bahay. Pagdating ng pare sa bahay, na-meet niya ang lolo, 95 years old. No? Nakahiga. No? Pero nakapagsasalita. Inamo-amo muna ng pare ang lolo. No? Tay, kamusta kayo? Anong pakiramdam ninyo? Kamusta ang araw nyo? Uminom na ba kayo ng gamot? No? Kung ano-anong paligoy-ligoy ang ginawa ng pare. No? Pinainom ng tubig, pinaupo, binuksan ng electric pan, no? At nagsimula ng magtanong ang pare. Sabi ng pare, Tay, halimbawa. Halimbawa lang, Tay, ha? Halimbawa. Hindi to totoo, halimbawa. No? Halimbawa, nanalo ka sa loto. Halimbawa lang, Tay. Halimbawa. Sabi ng pare, anong gagawin mo sa 100 million? Halimbawa lang, Tay. Halimbawa. Sabi ng lolo na nakangiti, Father, hindi ko naman talaga kailangan na ng pera. 95 years old na ako. Kaya, yung 50 million, ibibigay ko sa mga anak ko hanggang sa apo ko. Palakpakan yung mga palakpakan ang mga nasa bahay, no? Bibigyan daw niya, hahatiin niya yung 50 million sa kanilang pamilya. Sabi ng pare, Tay, ubus na yung 50 million. Ano gagawin mo? Halimbawa lang, sa 50 million. Sabi ng lolo, Father, yung 50 million, ibibigay ko sa iyo. Idodonate ko sa simbahan. At hinimatay ang pare.
kung ako din yun, di ba, kailangan ko 50 million para matayo ang ating simbahan, hihimatayin din ako. Hindi handa yung pare. At marami sa atin, ganyan ang kwento. Natatawa tayo, pero dumarating ang mga pagkakataon, dumarating ang mga biyaya ng Diyos na hindi tayo handa. Kaya ano nangyayari? Nauuwi sa wala. Nasasayang at nauuwi sa lahat. Mga kapatid, walang ibang paraan ng paghahanda kundi ang gamitin ang bawat oras sa mabuti at tama. Dahil ang taong handa, kapag dumating ang oras, tatanggap ng biyaya. At ang hindi naghanda, mauuwing kawawa. Amen?